Yan na po. Okay. Ito na po ako. Ako. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat at aking inaanyayahan po kayo na muling samahan niyo po ako sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon upang ating maipagpatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Aking binabati ang lahat na nakikinig sa ating programa, yung dati nating suking tagapakinig at ganon din ang mga baguhan na ngayon pa lamang na makapakinig ng ating programa. Gayon din po aking binabati ang ating mga kaibigan at mga kapatid na sa ngayon po ay nanonood sa ating Bible Study live sa Facebook. So magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid ay
atin mo ng isang guni sa pamagitan ng panalangin ang ating pag-aaral. Dakilang Diyos, sa kaitaasan ng mga langit ngayong gabi, narito muli kami upang ipagpatuloy po ang aming pag-aaral ng inyong mga banal na salita na siyang makatulong sa amin, sa aming hangarin na kami po ay mabuhay na matuwid, mabuhay na mapayapa, mabuhay na masunurin sa inyong kalooban at mabuhay na banal. Pagpatawad niyo po ang aming mga kasalanan at tulungan niyo kami na maintindihan namin ng lubusan ang aming leksyon ngayong gabi. At pagpalain po ng mabuting kalusugan at magandang pag-iisip ang lahat po na nakikinig ngayon sa aming programa. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating ginagawang paglilinaw sa mahihirap na mga talata ng Biblia, na ituturo ng tama ang mga salita ng katotohanan ayon sa mandato ng Biblia sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 na nagsasabi, pagsikapan mong mabuti na iyong iharap ang iyong sarili, nakatanggap-tanggap sa Diyos, isang manggagawa na walang dapat ikahiya, na ituturo ng tama ang salita ng katotohanan. Yun po mga kapatid, no? Ang ating ginagawang paglilinaw sa mga talata ng Biblia na mahirap unawain at paglalantad ng mga maling aral ay alinsunod sa halimbawa ni Kristo noong siya ay nandito sa lupa. Baka magtataka kayo kung bakit ganito ang sistema ng ating mga pag-aaral, na hindi lang tayo nakakonsentrate doon sa pangangaral ng totoo, kundi ating inilalantad pati ang mga aral na mali. Ito po ay bilang pagsunod sa halimbawa po ni Kristo, ng ginagawa ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa. Nang makaharap ni Jesus ang mga mangangaral na nagtatakwil ng salita ng Diyos at nagtuturo ng mga salit-saling sabi ng mga tao, ay kanyang matapang na sinabi sa kanila dito sa Mark chapter 7 verse 7 to 9. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos, sabi niya sa kanila, at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mangaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Yung salit-saling sabi, ito yung mga tradisyon ng mga matatanda o tradisyon ng tao. Tinumbok ba ni Jesus kung ano ang maling ginagawa nila at kung anong utos ng Diyos ang kanilang itinatakwil? Opo mga kapatid, nilinaw po ni Jesus kung ano ang maling ginagawa nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. Kaya ituloy po nating pagbasa dito sa Mark chapter 7 verse 10 to 13, dahil matapos na sawayin sila ay talagang nagbigay ng malinaw na halimbawa kung ano yung aral na itinuturo nila na mali. Okay, basahin po natin. Sapagkat sinabi ni Moses, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, itong mga nangangaral ng maling aral, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabang mo ay kurban, sa makatuwid bagay, hain sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina, na niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro, at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito o kagaya nito. Yan. Nating makikita dito sa karanasan ni Jesus na sa kanyang pangangaral ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos, ayon doon sa Matthew 4 verse 23,
ay kailangan din na harapin niya at ilantad ang mga maling aral, na ang saligan ay hindi ang mga utos ng Diyos, kundi ang tradisyon ng mga tao. Alam kasi ni Jesus na mapanganib ang mga maling aral dahil ito ay nagdadala sa mga tao sa pagtatakwil ng mga utos ng Diyos, na siyang dahilan kung bakit sabi sa Mark 7 verse 7 to 9 na ang kanilang mga pagsamba ay nauuwi sa walang kabuluhan. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit sa aming pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, na yun po ang pamagat ng ating Bible Study Series, ay nililinaw namin, isinasabay namin ang paglalantad ng mga maling aral at nililinaw sa mga talatang nililinaw yung mga talatang malimit na binibigyan ng maling kahulugan, sapagkat ayaw po namin na ang inyong pagsamba at ang ating pagsamba sa Diyos ay mauuwi sa walang kabuluhan, kundi sana ay magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Dahil kung mangyari po mga kapatid na yung ating pagsamba ay mauuwi sa walang kabuluhan, di sayang lang. Sayang yung mga efforts natin. Kaya't ito ang dahilan kung bakit na isinasabay namin sa pangangaral ng mabuting balita yung paglalantad ng mga mali. Para ibig sabihin, iwasan na natin yung mali, mag-focus tayo doon sa tama para yung ating pagsamba na ginagawa sa Panginoon ay magiging katanggap-tanggap. Having said that, ay dadako na po tayo sa paglilinaw ng iba pang mga talata ng Biblia na mahirap unawain. Mayroon na tayong 6 na talata na binigyan ng paglilinaw sa nakalipas na pag-aaral natin. Okay, yung bali dalawang talata lamang po yung lininaw natin tuwing study. Yung first part ay 2 talata lang, yung sa John 23 verse 43 at saka Philippians 1:21 to 24. Yung sumunod na araw, part 2 ay dito tayo sa 2 Corinthians 5:6 to 8 at saka 1 Corinthians 15 verse 15. Tapos yung third part o part 3 ng ating pag-aaral ay sa 2 Thessalonians 1 verse 9 at saka Revelation 14 verse 10 to 11. So tungkol dito sa Revelation 14 verse 10 to 11 ay nais kong ibigay ang buod ng ating pinag-aralan kagabi at palawakin pa natin ang kaalaman ukol dito dahil yung issue po dito sa Revelation 14 verse 10 to 11, meron pa pong mga katotohanan dyan na dapat nating malaman, na kung hindi po natin lilinawin, maaring magkaroon po ng problema ang ibang mga kapatid, na dahil sigurado na may mga babangon yan na katanungan na kung hindi masagot ay siyempre magbibigay ng problema sa kaisipan. Kaya't nais ko na palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol dito bago tayo dadako sa iba. Okay. So, una ay nalaman natin na ang mga taong iinom ng alak ng kagalitan ng Diyos, ayon doon sa Romans 14 verse 9 to 11, ay yung mga taong iinom ng alak ng kagalitan ng Diyos ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Ikalawa ay nalaman natin na ang iinom ng kagalitan ng Diyos ay ang mga taong sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanilang noo o sa kanilang kamay. Nais kong idagdag dito na ang mga taong ito, yung mga tumanggap ng tanda ng hayop, ay yaon lamang nabubuhay sa panahon ng hayop, na kung saan ay hinihiling niya ang lahat ng tao na sasamba sa kanya at sa kanyang larawan at tanggapin ang kanyang tanda sa kanilang noo at kamay. Mga kapatid, ito po, wala pa po tayo. Yung panahon na ito na mangyayari ito ay hindi nangyari sa nakalipas,
Hindi rin po nangyari sa ating panahon, pero ito po ay mangyayari ito sa panghinaharap. Hinihintay po natin ang kaganapan nito, ano, kasi bakit sinasabi ko ito? Kung papansin niyo po doon sa Revelation chapter 14, pagkatapos ng 3 mensahe ng anghel na yon, ang sumunod na eksena na nakita niya ni Juan sa pangitain ay yung pagbabalik na ni Jesus upang anihin ang mga tao dito sa lupa. Yun po yung susunod na eksena. So dahil doon, alam natin na itong tinutukoy dito sa hula ng hayop na humihingi ng pagsamba at yung pagpipilit niya ng kanyang tanda ay mangyayari just before the second coming of Jesus Christ. Ayan. So, yun pong sinasabi dito na binabalaan ng ikatlong anghel ay patungkol lamang po dito sa mga tao na nabubuhay dito. So, hindi po kasama yung mga masasamang tao doon na nabuhay sa nakalipas. Hindi po sila, bagamat halimbawa masasama sila, pero hindi sila yung sinasabihan dito, hindi sila kasama doon sa sinasabing paiinumin ng alak ng kagalitan ng Diyos. Special lang po ito na para sa mga tao na nabubuhay at this point in time na naiprophesy when the time of the enforcing of the mark of the beast. Yan lang po ang makakaranas doon. Yan po ang isang nais kong linawin para walang confusion. Okay, so ibig sabihin na ang pagpapahirap na binanggit sa Revelation 4 verse 10 to 11 ay hindi mararanasan ng lahat ng mga panahon ni Adan, kundi specific na para sa mga taong tumanggap ng tanda ng hayop. Kailan po mangyayari ang enforcement of the mark of the beast na ito? Sa English kasi, enforcement of the mark of the beast sa huling mga araw bago po dumating si Panginoong Jesus. Yan po ang karagdagan na paglilinaw yan. So ikatlo, ay nalaman natin na ang tinutukoy na kagalitan ng Diyos na ipainom o ipararanas. Yung ibig sabihin kasi na ipainom is yun ay figurative language to mean na sa kanila. Okay? Ipararanas sa mga sumasamba sa hayop at tumanggap ng kanyang tanda ay ang 7 huling salot na binabanggit sa Revelation 16. Ulitin ko. Ang tinutukoy na kagalitan ng Diyos na ipaiinom o ipararanas sa mga sumasamba sa hayop at tumanggap ng kanyang tanda ay ang 7 huling salot na binabanggit sa Revelation 16. Buong chapter yan. Alam natin na ang kagalitan ng Diyos ay ang 7 salot sa Revelation 16 dahil sabi sa verse 1 na ang 7 salot ay tinawag na 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos. So yun, the same expression, kagalitan ng Diyos. The wine of the wrath of God. Yan. At nang ibuhos ang unang mangkok ng kagalitan ng Diyos, ay nakita natin na ang natamaan at naghihirap ay ang mga tumanggap ng tanda ng hayop ayon sa verse 2. So, with that reality, makita natin na yun na nga ang kaganapan ng warning doon ng third angel. Kasi specific yung warning ng third angel na ito po ay yung banta doon na paghihirap ay mararanasan ng mga tao na tumanggap ng tanda ng Diyos. Ayan. Kaya pagdating doon sa chapter 16, lininaw na ang kagalitan ng Diyos ay yung 7 salot pala. At bilang patutuo, sinalaysay doon sa chapter verse 2 na nung ibuhos yung unang salot, ang tinamaan ay yung mga tumanggap ng tanda ng hayop. So very clear po tayo dyan. Si kaapat ay nalaman natin na totoo ang sabi ng ikatlong anghel sa Revelation 4 verse 10 and 11 na ang mga uminom ng alak ng kagalitan ng Diyos ay wala silang kapahingahan araw at gabi. Yun. Wala silang kapahingahan araw at gabi. Bakit?
dahil sa unang salot pa lang ay magkakaroon sila ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa. Imagine nyo mga kapatid, ganito ang senaryo. Kung magkaroon ka ng 10 mahahapdi at nakapandidiring pigsa sa buong katawan mo, ay siguradong wala kang kapahingahan araw at gabi. Na maalala ko yung ating isang kapatid, si Brother Samuel, hindi pa nakasubok ng sabay-sabay na 10 na pigsa. Pero nasubukan niya na yung nagkasabay yung 3 na pigsa. Ay sabi niya talagang hirap na hirap siya. Sa gabi ang hirap makatulog. Ganon kahirap po yung ganon. Pero isang salot pa lang yan. First plague pa lang. Kaya totoo po yung sinasabi doon na yung tatamaan talaga dito, yung paiinumin dito sa salot ng kagalitan ng Panginoon, wala silang kapahingahan araw at gabi. Yan po. Ikalima na punto ay nais kong linawin natin ang sabi ng Revelation 14 verse 10 to 11 na ang mga tumanggap ng tanda ng hayop na iinom ng kagalitan ng Diyos ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailan lang, magpakailanman. Nilinaw natin kagabi na sa talatang ito ay walang sinabi na ang kanilang paghihirap ng apoy at asupre ay magpapatuloy magpakailanman. Wala pong sinabi doon mga kapatid. So alisin na natin sa ating isipan yon na magpakailanman dahil hindi po yon ang sinabi. Nalaman din natin na ang expression na ang usok ng hirap nila ay pumaitaas magpakailanman ay nangangahulugan na ang kanilang paghihirap ay may hangganan. Nais ko ring linawin na yung sinabi sa talata na apoy at asupre na magpapahirap sa mga sumamba sa hayop at tumanggap ng tanda ng hayop ay tumutukoy sa kabuuan ng paghihirap sa 7 salot ng Diyos at kasama doon ang paghihirap nila sa apoy na dulot ng matinding init ng araw sa ika-4 na salot. Yan. Marami pa akong hindi na ipaliwanag kagabi kaya dito ko na idagdag ngayon. Isa-isahin po natin na tingnan ang mangyayari sa pagbuhos ng 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos para makita natin kung paano matupad yung babala ng anghel na yung mga tatanggap talaga ng tanda ng hayop at sasamba sa hayop ay pahihirapan sila. Tapos hindi daw sila wala silang pahinga araw at saka gabi at pahihirapan sila ng apoy. Ano ba kayang apoy yon ang kanilang raranasin doon sa panahon ng 7 plagues? Kasi kaya linilinaw ko ito kasi may objection na nagsasabi na hindi daw pwede na ang katuparan ng babala ng third angel's message ay ang tinutukoy na doon ay yung 7 plagues. Bagamat binanggit doon na 7 plagues ay the wrath of God, hindi daw yun. Dahil very clear daw na sinabi doon na pahihirapan sila sa apoy at asupre. Kaya sa halip na doon sa 7 plagues ang ituro nila na katuparan, ay lumilipat na sila doon at doon na daw sa yun, matutupad. Doon sa ang tinatawag na lake of fire. Kasi doon ay merong binanggit na apoy at asupre. Yan ang kanilang pero out of context nga yon. Because wala namang sinabi na yung wine of the wrath of God ay yung yung lake of fire. Wala po yun. So mas malayo yun. Ito ang mas malapit kasi talagang contextual. Binanggit talaga yan. So ito po. Isa-isahin natin at titignan natin kung paano maganap talaga yung at makikita ninyo mga kapatid na ito talaga yung tutuong sinasabi ng anghel na ipaparanas doon sa mga tumanggap ng tanda ng hayop. Una po, sabi sa verse 2 ng Revelation 16
na pagbuhos ng unang galit ng Diyos ay nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak o tanda ng hayop at sumamba sa larawan nito. O, nakita nyo na. So, mag-fit talaga ito na yung kaganapan ng warning ng third angel. Wala kayong mababasa na ganito doon sa mga dadalhin sa dagat-dagatang apoy. You can never read that na kasi doon na yon ay pangkalahatan na yon, pati yung mga hindi nagtumanggap ng natawag doon, hindi tumanggap ng tatak ng hayop ay mapapasama kasi doon eh. Kaya that is a different story. Iba talaga ito. Ito ay especially doon lang talaga sa mga tumanggap ng tatak ng hayop at sumamba sa hayop. Sabihin na ang salot na ito ng unang salot ay universal. Na universal dahil ang mga tumanggap ng tanda ng hayop ay masusumpungan sa lahat ng bansa sa lupa. Makakaranas na. Hindi local na parang sa Amerika lang mangyayari. Pilipinos lang. Mangyayari po yan sa buong mundo. Yun ang ibig kong sabihin sa universal, buong mundo. Kasi nagkalat nga itong mga tao na tumanggap ng tatak ng hayop sa buong mundo. Okay. Dadako tayo sa second. Sa verse 3, sinasabi na pagbuhos ng ikalawang galit ng Diyos, ang tubig sa dagat ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. O ibig sabihin na ang ikalawang salot ay ang dagat lamang ang natamaan. Kaya't ang mahihirapan ay ang mga nasa mga barko at ang mga tao na nabubuhay sa gilid ng dagat, na ang kanilang kabuhayan ay nagdepende sa dagat. Yon po, sila po yung matatamaan dito. Ibig sabihin, hindi siya universal. Kasi doon po sa mga mainland, ay hindi sila naaapektuhan. Hindi nga yung nandun sa mga bundok, hindi nga nila nakikita yung yung dagat. Kaya alam nyo, nung nandun ako sa aming probinsya, hindi pagka nababasa namin yung dagat sa aklat, wala kaming idea kung ano yung dagat na yun, anong itsura. Kasi nga, nandun kami, hindi namin nakikita ang dagat. So, we really have no idea about that. Ayan. So, yung mga nandun sa bundok at saka sa patag na malayo sa dagat, hindi sila apektado dito. So, ibig sabihin na ang ikalawang salot ay ang dagat lamang po ang matatamaan. Ayan. Number 3 naman, sa verse 4, sinasabi na pagbuhos ng ikatlong galit ng Diyos, ang tubig na sa mga ilog at mga bukal ay naging dugo rin ang mga ito. Ibig sabihin na magkakaroon ng matinding crisis sa tubig pagdating dito sa first and second plagues. Magkakaroon talaga ng matinding crisis sa tubig. Kasi paano yung sa dagat? Hindi mo na mainom kasi naging naging dugo. Pipilitan kang uminom, pangit. Tapos pagka pangatlo na salot, pati yung mga bukal at saka yung mga ilog ay talagang na yon, magiging dugo na rin yung tubig. So wala nang mahirapan talaga ang pag-inom. Kaya nai-imagine ko doon sa amin sa Baguio, wala kaming bukal. Nagdidepende lang po kami doon sa ulan at saka sa delivery, truck delivery. Meron kasing nag-deliver ng tubig. So may tangke kami, nagpapa-deliver kami. Doon lang kami umaasa. Pag summer, yun lang asahan namin. Pag tag-ulan, umaasa kami doon sa tubig. Ayan. Pagdating ng panahon na ito, nako, kung manatili pa kaming ganun, talagang papaano kaya yun, talagang matinding crisis. Isang buwan na hindi ka makainom ng magandang tubig, ano kayang mangyayari, So imagine nyo na lang na wala kayong tubig naiinumin. Tapos maliban na walang tubig na iinumin ay nandun pa yung mga pigsa na masakit na nararamdaman nyo. O anong
Hindi ba kayo mahihirapan talaga nun? Makapagpahinga ba kayo araw ng gabi? Talagang matinding walang pahinga sa araw at gabi. Uhaw na uhaw ka na. Tapos sumasakit pa ang katawan mo sa dami ng mga pigsa. Ay talagang matinding paghihirap yon. Hindi ka magluto din. Anong pagluluto mo? Kahit may bigas ka, nguyain mo na lang ng nguyain yung bigas, pero pagkakain ka, naku, mahirap talaga yon. No? Yan ang ipaparanas sa mga, dadanasin ng mga tao na sasamba sa hayop. Okay? At saka tatanggap ng tandang tanda. Dito tayo sa ika-4 na salot. Sa verse 8 and 9, sinasabi na pagbuhos ng ika-4 na galit ng Diyos, ang araw ay bibigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Ayan, so ito po ang direct na katuparan ng sinabi ng Revelation 14 verse 10 na ang mga iinom ng alak ng kagalitan ng Diyos ay pahihirapan ng apoy at asupre. Ayan po. Ang apoy ay manggagaling sa araw dahil kapag ibinuhos daw ang ka-4 na salot, sabi sa English version na power was given unto the sun to scourge men with fire. Dito ngayon mababasa mo yung salitang apoy. Pero saan manggagaling yung apoy na ito na magpapahirap sa tao? Doon po sa araw. Ibig sabihin yung regular na init ng araw ngayon na nararanasan natin ay titindi pa yan. Hindi natin alam kung magdudubli yan ng 100%, 2 times, 3 times, 4 times. Ngayon, basta yon magiging sabi nun, the sun will scourge men with fire. And men were scourged with great heat from the sun. Ayan, yon po yung tinutukoy doon na pahihirapan ng apoy at asupre. Ayan. Kaya makikita nyo na may apoy pala din dito. Kaya lang, saan manggagaling yung apoy? Doon sa sa init ng araw. So magkakaroon ng doon sa Amerika nung nabasa natin yung karanasan na medyo nag-increase yung temperature, merong tinatawag nila na heat wave na dumating, mahihilo-hilo ka, meron pang mamatay dahil doon sa heat wave. Dito worldwide ito na heat wave ang mangyayari. Dahil talagang mag-increase ang init ng araw. Ayan. At magiging parang apoy na susunog. Ayan. So, ang ika-4 na salot na ito ay universal din. Bakit universal? Kasi, tignan mo naman yung epekto ng araw. Hindi naman pwede na ang maiinitan lang ay Amerika o Pilipinas. Sa bagay, kung ang Earth na ito ang nakaharap, kalahati lang ang nakaharap sa araw. Pero dahil umiikot yan, in 24 hours, apektado ang buong mundo. Hindi po pwede na lang. Kung hindi sana umiikot ang ating Earth, na steady lang, ay hindi yung kabila, hindi apektado. One side lang ang apektado. Pero dahil umiikot talaga yung mundo natin, kaya apektado ang buong mundo. Yun ang dahilan kung bakit sabi ko na itong fourth plate is universal. Kaya't masisira ang mga prutas at mga gulay. Masisira talaga yan. Matutuyo ang mga prutas, matutuyo ang mga gulay. At maghihirap ang mga tao ng matinding pagkauhaw at pagkagutom at matinding init. Hindi rin malayo na magkakaroon ng wildfire. Or sunog sa mga kabundukan. Tulad ng last year, nangyari dyan sa California at saka yung nangyari sa Australia. Ordinary pa lang yun na yung summer. Ano kaya kung mangyari yun yung katuparan nito na magdodoble o magtriple pa ang init ng araw?
ay talagang magkakaroon yan ng ganon. Hindi maiiwasan ay may magpagkasunog talaga yan sa mga bundok. At yan, at napakahirap. Hindi ka siguro, hindi ka pwedeng lalabas na mag-expose ng sarili mo sa araw. In 5 or 10 minutes, mahirap siguro yan na mangyari. Yung karanasan ko nga dito sa Chaong, sa pagka-alas 12 at lumabas ako, din nasanay ako dito sa kwarto na medyo malamig. Pag lumabas ako at nag-expose ako dun sa araw, nako, ramdam na ramdam ko talaga yung epekto ng init sa balat ko. Talagang mainit. Kaya hindi makakatagal, talagang sisilong dahil sa init. Yan po mga kapatid, no? So, ito medyo magiging matindi po talagang paghihirap ang raranasan ng mga tao. Kung magtatagal ka dito, halimbawa yung plagues na ito ay it will last for 10 days or 1 month. Naku, malaking paghihirap yan. Ito nga lang itong karanasan natin na COVID-19 na quarantine, ang dami nang umangal dito sa 3 months na wala pa yatang 3 months na eksakto, 3 months, ang dami ng mga naboboring sa kanilang buhay. Ano kaya kung mangyari din ito? Wala kang tubig, wala kang sasalukan ng tubig, wala kang maiinom na fresh water, pagka ka ding makakain, tuyo ang mga gulay, baka parang baka tayo na kumakain ng straw na tuyo. Makaya kaya natin yon. Kaya yan, napakahirap. Okay, next, verse 10 to 11. Sa pagbuhos ng ikalimang kagalitan ng Diyos, ang trono ng hayop at ang kanyang kaharian ay nagdilim. Kinagat ng mga tao ang kanilang dila dahil sa matinding sakit. Sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap na tinamong mga pigsa. Ngunit hindi rin sila nagsisisi at tumalikod gawain. Yan po mga kapatid. So makikita natin dito na sa pagbuhos ang mga natamaan ng kadiliman ay naghihirap pa rin dahil sa pigsa na tinanggap nila sa unang salot. Meaning to say, ito palang 7 plagues is cumulative. Ibig sabihin na pagbigay ng first plagues ng unang salot, pag ibinigay yung pangalawang salot, hindi hihinto yung unang salot, tuloy-tuloy pa rin yun. So, nagiging dalawa na ang nagpapahirap sa tao. Pag buhos naman ng ikatlong salot, 3 na ang nagpapahirap sa tao. Pag buhos ng ika-4, 4 na ang nagpapahirap. Pagdating ng ika-5, yun, padagdag ng padagdag. Yun ang ibig sabihin ng cumulative. Na hindi humihinto yung una pagka ibinuhos yung pangalawa, kundi padagdag, tuloy-tuloy pa rin yung paghihirap dun sa una hanggang sa ika-7. So pagdating ng ika-7, siyempre 7 na ang iyong pinaghihirapan. Ayan po ang pinakapunto dyan. Dako tayo naman sa verse 12 to 16. Pagbuhos daw po ng ika-6 na salot, ito sa ika-6 na salot, parang walang paghihirap na maidagdag dito, sa ika-6. Hindi paghihirap ang maidagdag dito. Tuloy-tuloy yung paghihirap nila doon sa 5 na salot. Pero dito sabi na, natuyo ang ilog ng Euphrates upang maihanda ang daan para sa mga haring mula sa silangan. At lumalabas mula sa bungangan ng dragon, sa bungangan ng hayop at sa bungangan ng huwad na propeta, ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito ay mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At itinipon sila sama-sama sa dakong tinatawag ng mga tao na Armageddon sa wikang Hebreo. So dito po yung preparation na mangyayari for doon sa gira. Pero ang preparasyon daw, doon magtitipon ang mga world leaders sa isang lugar na tinawag na Armageddon. So hindi natin didiscusin yung mga symbolism dito na nagagamit, pero dito lang tayo mag-focus ng kaunti.
Sa panahon po na ibuhos ang ika-anim na kagalitan ng Diyos, ay magkakaroon ng pagtitipon ang mga hari o mga pangulo ng mga bansa sa buong mundo na sa isang lugar na tinawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Ngunit hindi po mag-away-away ang mga bansa, kundi sila ay mag-declare ng pakikipag-away o pakikipaglaban, pakikipagbangka laban sa Diyos. Tandaan natin na nang nagdilim ang kaharian ng hayop sa panahon pa ng ikalimang salot, ay sinabi na ang mga tao ay sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga pigsa. Kaya't dito po sa ika-anim na salot ay magkakaisa ang mga pangulo ng mga bansa na makipaggira sa Diyos. Hindi makipaggira sa isa't isa sa kanila. Sino bang may gana na mag-away pa ng mga pangulo, pareho silang nagkakaproblema ng ganito. So ang kanilang kakalabanin dito ay ang Panginoon, dahil nagiging sigurado na sila na ang paghihirap na ito ay talagang divine judgment. Parusa talaga ito galing sa Diyos. At nabigay na nga yung warning, kasi bago mangyari ito, may warning na nga. Nasabi doon na huwag niyong tatanggapin huwag niyong sasambahin yung hayop, huwag niyong sambahin yung kanyang larawan, at huwag niyong tanggapin yung kanyang tanda. Pero nag-warning naman ito ding hayop na ito, na doon sa chapter 30 na binasa natin kahapon, na kung ayaw niyong sumamba sa akin, ayaw niyong tanggapin yung aking tanda, papatayin ko kayo. So yon. Kaya ngayon, meron ding pangangaral din yung warning ng Panginoon dyan. Para ang tao ay mabigyan ng pagkakataon na mamili kung saan sila gusto papanit. Kung sa Diyos ba o doon sa hayop. Kaya pagdating ng salot na ito, malinaw sa mga taga-suporta ng hayop na ito, na talagang ito na yung katuparan ng babala ng Diyos. Kaya ang kagagalitan nila, kayayamutan nila ay hindi yung kanilang mga kapwa, kundi ang Diyos. Ayan po. Kaya yan po ang mangyayari, hindi po sila mag-away-away, kundi ang kanilang kakalabanin ay ang Diyos. Kaya dito po sa ika-anim na salot ay magkakaisa ang mga pangulo ng mga bansa na makipaggira sa Diyos. Sabi ni Juan sa Revelation 19 verse 19. Dito tayo sa Revelation 17 verse 21. Dito tayo sa 19 verse 19. At nakita ko ang mabangis na hayop at ang mga hari sa lupa at kanilang mga hukbo, sama-sama silang nagtipon upang makipagdigma laban sa kanya na nakaupo sa kabayo na kasama ang kanyang hukbo. Yan. Dito naman sa Revelation 17 verse 17 to 21, ganito naman sabi. Isang malakas na tinig ang lumawas mula sa banal na dako ng langit, mula sa trono. Sinabi nito, naganap na. Nagkaroon ng mga sigawan ang kulog at mga kidlat. Nagkaroon ng napakalakas na lindol. Simula ng magkatao ang daigdig ay hindi pa nagkaroon ng lindol na kasing laki at kasing lakas nito na nangyari sa lupa. Ito yung sa ikapito na salot. Yan. Sa ikapito na salot. Yan po ang nangyari. Na magkakaroon daw po ng lindol dito sa lupa. Ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak at naalala ng Diyos ang dakilang Babylonia upang ibigay ang saro ng alak ng kagalitan ng kanyang puot, at bawat pulo ay nawala. Walang sino mang makakakita ng anumang bundok. Bumagsak ang malalaking yelo sa mga tao na mula sa langit. Ang bawat isang piraso ay tumitimbang ng 30 at 35 kilo. Yan po ang nangyari. So, ang paghihirap ng mga taong sumamba sa hayop at tumanggap ng kanyang tanda o tatak ay magsimula sa pagbuhos ng unang salot. Mula sa una,
mula sa unang salot ay matatamo nila ang mahahapdi at nakakapandiring mga piksa sa kanilang katawan at wala silang kapahingahan sa araw at gabi at ang kanilang paghihirap ay tumitindi habang nadadagdagan ang ibinubuhos na kagalitan ng Diyos sa lupa hanggang sa maibuhos ang ikapitong salot. Subalit sa halip na sila ay magpakumbaba at magsisi sa kanilang mga kasalanan, ay lalo pang tumindi ang kanilang pamumusong sa Diyos sapagkat ang salot ay napakatindi. Ngunit totoo ba na ang paghihirap na ito ng mga tumanggap ng tanda ng hayop na napakatindi ay patuloy na dadanasin nila? Dadanasin nila sa walang hinto magpakailanman ayon sa aral ng mga naniniwala naniniwala sa eternal torment? Hindi po totoo yun, mga kapatid. Tandaan natin na sa ika-6 na salot ay magtitipon ang mga hari sa daigdig sa isang lugar na tinawag na Armageddon at sila ay makipagdigma laban kay Kristo. Ayan. Pero sila po ay matatalo. Siyempre, alangan naman tatalunin pa nila si Kristo, Diyos yan. At saka yung hukbo niya, mga anghel yan, kakalabanin ng mga tao, wala po silang kalaban-laban. So dito po sa Revelation 17 verse 11 to 12, 11 to 14, ganito po. At ang hayop na buhay noong una, ngunit ngayon wala na, ay isa sa 7 hari at siyang magiging ikawalo. Siya ay patungo sa kapahamakan. Ang 10 sungay na nakita ring hindi pa naghahari, ngunit binigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ng hayop sa loob ng 1 oras. Iisa ang layunin ng 10 ito at ipapailalim nila sa hayop ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Makikipagdigma sila laban sa kordero. Sino po yung alam ninyo na kordero? Si Kristo, dahil sabi nga ni John sa John 1 verse 29, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Pagmasdan ang kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng kasalanan ng mundo. Yeah. So ang tinutukoy dito na kordero, nakakalabanin ng mga hari dito sa lupa, ay walang iba kundi si Kristo. Kaya sabi na makikipdigma sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Ayan po mga kapatid. So tatalunin ni Kristo itong mga tao. Pag sinabing tatalunin, ano bang gagawin niya? Pahihirapan sila ng walang hanggan? Hindi niya sila pahihirapan sa walang hanggan. Kagaya ng sinasabi ng naniniwala sa immortality of the soul. Kundi babasahin po natin dito na pagdating ni Jesus Christ sa 2 Thessalonians 2 verse 1, 3 and 8. Sabi dito, ngayon aming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating maliban ng dumating ang pagtaliwakas at mahahayag ang taong makasalanan. By the way, itong taong makasalanan, ito na yung doon, yung papag-aralan natin sa hula. Ito po yung pangulo ng sistema na kumakatawan doon sa sinasabing hayop sa Apokalipsis 13 at saka Apokalipsis 14. By the way, hindi ko palalalimin ito ngayon sa susunod pag-aaralan natin. Dahil yamang nabanggit natin ito, yung tungkol dito sa warning ng third angel, na huwag tanggapin yung tanda ng hayop at huwag sambahin yung hayop na yan. Ating tutuklasin, isa po, maaaring sa susunod po, pag-aralan natin, ano ba talaga itong tinutukoy sa hula na hayop na ito at ano ba yung tanda nito na huwag natin dapat tanggapin. Yan po pag-aaralan natin next time. Pero mag-focus lang tayo dito sa sinasabi na pagdating po ni Hesukristo, itong tinatawag na taong makasalanan na anak ng kapahamakan, anong gagawin? At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig
at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Ayan. So, yan po ang gagawin ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, di ba, pinahirapan na sila sa loob ng 7 plagues. Sa pamagitan ng 7 salot na ito ay magdadanas talaga yung mga tumanggap ng tanda ng hayop ng matinding paghihirap. Wala silang kapahamakan. Wala silang kapahingahan, hindi kapahamakan. Wala silang kapahingahan araw at gabi. At sila po ay makakaranas ng tinatawag na paghihirap, torment. Matotorment talaga sila. Hindi ka ba matotorment naman na doon sa sitwasyon na talagang meron kang pigsa. Marami kang pigsa sa katawan na mahahapdi. Hindi ba torment yon? Torment yan. Paghihirap. Tapos, wala kang mainom na tubig. Torment yan. Wala kang makain na pagkain. Gutom ka, uhaw ka, tapos ang init-init pa. Hindi ba matinding torment yan? Torment talaga yan. Ayan. Tapos, magkakalindol pa, mag-uulan pa ng yelo, nako, magkakapatong-patong talaga ang magtotorment sa tao. Ayan. Pero, hindi yon magpakailanman. Kasi, ang sabi ng warning ng angel, yung usok ng kanilang hirap, kaya hindi literal na usok yun kasi usok ng hirap. Nakakita ka ba ng usok ng hirap? Umuusok ba yung hirap? Hindi literal yun na usok. Pag sinabing pumailan lang, ay ibig sabihin mawawala na, hihinto na. Paano hihinto? Pag patay ka na, hinto na yung paghihirap mo. Kaya pag dumating si Jesus at pinuksa sila, linipol sila, pinatay sila, di huminto na yung kanilang paghihirap. Di po ba? Kaya kagaya lang ng naghihirap diyan sa COVID, yung mga tinamaan ng COVID. Marami tayong napapanood na sa video na sabi nila, yung video ng mga hirap na ako, talagang hindi na ako makahinga. Nako, grabe, hindi na ako makatulog, ganito, ganyan. Halos hindi nalalabas ang kanilang mga tinig. Di syempre hirap na hirap sila kung ilang araw na ganyan. Talagang mahihirapan. Pero once na namatay sila, di wala na yung paghihirap, huminto na. Normal yon mga kapatid. Kaya yon, hindi totoo yung sinasabi nila na ang Panginoon pagpahihirapan nila na walang hanggan. So yung Revelation chapter 4 verse 10 to 11, hindi po nagtuturo yan ng eternal torment. Kaya mali po yung kanilang sinasabi. Okay. So, dadako naman tayo po dito sa bago tayo magtapos, meron tayong isa na talakayin. Dito tayo sa ikapitong talata na nais kong linawin natin ngayong gabi. Matthew 17 verse 2 and 3. Basahin ko. At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok at nagbagong anyo siya sa harapan nila at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad ng ilaw ang kanyang mga damit. At narito napakita sa kanila si Moses at si Elias na nakipag-usap sa kanila. Yan. Bakit kailangan natin na linawin na naman ito? Dahil dito sa pamagitan nito, ang linaw naman sana, pero binibigyan naman ng iba na namang kahulugan kasi ito. Ganito po ang argumento at kung paano lumalabas na naman yung maling aral. Sabi kasi ng Deuteronomy 34 verse 7 na si Moses ay namatay sa edad na 120 years old. So matagal na siyang namatay. Ngunit dahil ayon sa Matthew 17 verse 1 to 3, sinabi na sina Elijah at Moses ay nagpakita doon sa bundok at nakipag-usap kay Jesus. Dahil dito, ay ipinagpalagay ng mga naniniwala na ang tao ay totoong may immortal na kaluluwa na humihiwalay sa katawan sa oras ng kamatayan at pumupunta sa langit. Sabi nila na yun daw nagpakita, yung Moses na nagpakita doon sa bundok, ay yung kaluluwa ni Moses.
pinapatunayan daw ng pangyayari dito sa na naka-record sa Matthew 17 verse 1 to 3 na ang tao ay may totoong may kaluluwa na humihiwalay sa katawan. Pag basahin mo, wala namang doon. Pero parang deductive reasoning ang tawag doon, na dahil sa pangyayari doon, ang hindi nila maintindihan kung totoo daw na walang kaluluwa ang tao na humihiwalay kapag namatay, ay di paano nagkaroon ng Moses na nakipag-usap kay Kristo doon sa bundok? Yamang si Moses ay totoo namang libo ng taon ang nakalipas bago dumating si Jesus. Paano merong Moses dyan na nagpakita sa kanya? Okay, so dahil wala silang ibang alam na solusyon noon, ang solusyon nila is pinasok na naman doon yung idea ng immortality of the soul, na totoong namatay din si Moses pero humiwala yung kanyang kaluluwa doon sa kanyang katawan, pumunta sa langit, kaya ngayon bumaba. Bumaba at nakipag-usap kay Jesus doon sa bundok. Yun ang nakikita nila na solusyon. Pero mga kapatid, hindi po tama yun. Hindi tama yun. Alam nyo, hindi nila ginagamit dito si Elijah. Paano si Elijah? Hindi naman kaluluwa ni Elijah yun dahil hindi naman si Elijah namatay. Ayan. So, eto po mga kapatid, unang-una, si Elijah, kung tungkol naman kay Elijah, hindi nila masasabi na espiritu o kaluluwa ni Elijah yung nagpakita. Bakit? Sapagkat ayon doon sa 2 Corinthians, 2 Kings 2 verse 11, si Elijah hindi namatay tulad ni Moses, kundi siya po ay buhay na dinala ng Panginoon doon sa langit. Sabi dito sa talata, at nangyari samantalang sila ay nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito na pakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghihiwalay sa kanila kapwa, at si Elias ay sumampa sa langit na sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Yan, tapos dinala na doon sa langit. So malinaw po na si Elijah ay hindi namatay, kundi siya ay dinala ng Diyos sa langit na buhay. Kaya't hindi nakapagtataka na siya ay nagpakita at nakipag-usap kay Jesus doon sa bundok. Ngunit paano naman si Moses na nagpakita kasama ni Elijah at nakipag-usap kay Jesus? Matagal naman na siyang patay. Paano ito ipaliwanag kung totoong ang tao ay walang immortal na kaluluwa na pumupunta sa langit kapag ang tao ay namatay? Yun ngayon ang bibigyan natin ng solusyon. Kung hindi tayo sasang-ayon na kaluluwa yun, na immortal soul yun, paano naman natin ipaliwanag ito? Yan. So, para doon sa mga Sadducees na hindi naniniwala, alam nyo po, yung pag sinabing Sadducees, ito ay isang sekta ng mga Hudyo noong araw na hindi naniniwala sa resurrection. Yan. Hindi tulad ng mga Pharisees na naniniwala sa resurrection. Pero para doon sa mga Sadducees, talagang misteryo itong pangyayari. Hindi nila may explain kung paano na nagpakita si Moses doon kay kasi hindi sila naniwala sa resurrection. Pero kung naniwala tayo sa resurrection, yan ang susi para maintindihan natin ito. Na hindi magiging misteryo itong pangyayari at hindi kailangan na gamitin ito para sabihin na mayroong immortal na kaluluwa ang tao dahil totoo namang wala. Okay, so paano po na masolusyonan ng resurrection ang misteryo na ito na pagpapakita ni Elijah at saka ni Moses kay Jesus doon sa bundok? Ganito po yan. Totoo na si Moses ay namatay at siya ay nailibing, ngunit ayon sa Deuteronomy 34 verse 5 to 7 ay hindi nasumpungan ang kanyang libingan hanggang ngayon. Hindi nila makita mayroon po tayong clue sa Bible na magbibigay ng linaw kung ano ang nangyari sa katawan ni Moses matapos na siya ay namatay at kung bakit nagpakita siya kay Jesus. Ito ay mababasa natin yung clue sa Jude chapter 1 verse 9. Basahin natin. Datapot ang Archangel Miguel nang makipagtalo sa dyablo na nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moses
ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta o panglalait, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. So ayon dito, si Miguel ay nakipagtalo sa dyablo tungkol sa katawan ni Moses. Yung Miguel na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Panginoong Hesus ayon sa Bible. Kung ihambing natin ang Jude 1 chapter 1 verse 9 at 1 Thessalonians 4 verse 16, ay makikita natin na si Miguel ay si Jesucristo. Dahil dito, ayon dito sa Jude 1 verse 8, sinasabi na si Miguel ay siya yung archangel. Tapos doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, yung pagdating ni Jesus Christ sa second coming niya, ay maririnig ang tinig ng archangel. At yung yung archangel na yon na tinig, ay yung ang mag-resurrect dito sa mga namatay. Ayan. At kung basahin pa natin ang John chapter 5 verse 28 to 30, sinasabi doon na ang tinig na magbubuhay sa mga nasa libingan ay ang tinig ni Panginoong Hesukristo. Kaya yung archangel, na yung tinig ng archangel na siya ngayon ang magbubuhay sa mga patay, ay tinig ni Kristo yun. Kaya kung paghambingin natin yung tatlo na talata nito, ang conclusion, itong Miguel pala ay si Hesukristo yan. So ang tanong, ano ang pwedeng pagtalunan ni na Jesus at ng dyablo tungkol sa katawan ni Jesus? Bakit kailangan pagtalunan nila yun? Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Isa lamang po ang dahilan kung bakit nagtalo si na Jesus at ng dyablo tungkol sa katawan ni Moses. Ito po, gusto ni Jesus na buhayin ang katawan ni Moses upang hindi muling bumalik sa pagkaalabok. Ngunit ayaw pumayag ni Satanas dahil gusto niyang si Moses ay manatiling bilanggo sa libingan. Yun po that is the only reason na pagtatalunan nila yung katawan ni Moses. Dahil kung namatay at nalibing at si Jesus naman ay hindi niya gustong i-resurrect, hindi sila kailangan magtatalo. Ano bang pagtatalunan nila? Pero kung gusto ni Kristo na i-resurrect yung katawan, may dahilan na magtalo sila ni Satanas. Kasi si Satanas ay ayos siyang pumayag. Ayos siyang pumayag kasi yun ang gusto niya, na ang tao ay mamatay na walang kaligtasan. So yan po ang makikita natin dyan na pinakadahilan po. Sa Jude chapter 9, 1 verse 9, ganito ang sinasabi na si Jesus sa kaniyang pakikipagtalo ay hindi siya nangahas na magbigay ng mapanglait na paghatol. Sa halip ay sinabi niya, sawayin ka ng Panginoon. Ibig sabihin na hindi na lang siya hindi niya linait si Lucifer, ang diablo, kundi ipinagpatuloy na lang niya. Sabi niyang sawayin ka na lang ng Panginoon at ipinagpatuloy niya na binuhay yung katawan ni Moses at dinala niya sa langit. Yan po ang conclusion diyan sa pagtatalo nila. Ito ang magbibigay linaw sa sinabi ng Romans 5 verse 14. Ito ang second na clue natin. Nasabi, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moses. Okay, kayo daw ang magbasa niyan at ano ang maiisip nyo? Ano ang ibig sabihin na ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moses? Alam nyo, yung kaisipan, yung katotohanan na si Moses ay binuhay ni Kristo, ito ang magbibigay linaw dito na ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moses. Ibig sabihin na mula kay Adan hanggang kay Moses ay naghari ang kamatayan, meaning wala pang nakatalo sa kamatayan dahil wala pang namatay na nabuhay muli mula kay Adan hanggang kay Moses. Ang kamatayan hindi natalo, talagang intact na naghari. Kasi parang yung kamatayan, ikinulong niya lahat ang patay, wala pang nakaalis doon sa libingan na yun. Kinontrol ng kamatayan yun. Pero, mula noong dumating si Kristo doon, nung namatay si Moses,
binuhay ni Kristo. Kaya binuhay ni Kristo si Moses mula sa kamatayan, kaya natalo doon na natalo ang kamatayan. Napuksa na yung paghahari ng kamatayan sa tao. Noong mula kay Adan hanggang kay Moses, wala pang nare-resurrect na ibang tao diyan. The first man to have been resurrected from the dead was Moses. Kaya yon ang dahilan na sabi dito na ang kamatayan ay naghari mula kay Moses, ay Adam hanggang kay Moses. Ayan po ang katotohanan yan. So noon before Moses, wala pang nakatalo sa kamatayan. Si Moses ang pinakaunang nabuhay mula sa mga patay. Kaya't mula kay Moses ay natalo na ang kamatayan, kaya't hindi na siya naghahari. Sa pamagitan ng pagbuhay mula kay Moses, ay pagbuhay muli kay Moses, ay pinutol na ni Jesus ang tanikala ng kamatayan. Sa isang aklat na pinamagatang Early Writings, page 164, ganito ang ating mababasa. Moses passed through death, but Michael came down and gave him life before his body had seen corruption. Satan tried to hold the body, claiming it was his, but Michael resurrected Moses and took him to heaven. Yan. Yun po ang misteryo dyan, mga kapatid. Kaya, yung transfiguration na nangyari doon sa bundok na karanasan ni Jesus, at si Moses at saka si Elijah ay nakita na nagpakita at nakipag-usap sa kanya, that is not a proof of the existence of an immortality of the soul, but that is a proof of the reality of the resurrection. Yan po ang doon. Na yan ang nagpapatunay na totoo talaga yung resurrection, na may resurrection ng mga patay, at si Moses nga ay na-resurrect mula sa mga patay. Yan. So ano ngayon ang makukuha natin na lesson? Napakalaking encouragement po yan para sa atin. Napakagandang good news yan. Dahil alam na natin ngayon na hindi na naghahari ang kamatayan sa lahat ng mga namatay. Sabi nga ni Jesus Christ doon sa Revelation chapter 1 verse 18 na hawak-hawak niya yung the key of hell, the key of Hades. Hades, wag nating gamitin yung hell, mali na translation. Hawak niya ang susi ng libingan. At ginamit niya for the first time yung susi yon for the resurrection of Moses. At hanggang ngayon, mga kapatid, hawak-hawak niya pa rin. Ginamit niya rin niya sa pag-resurrect ng kanyang sarili. At ginamit niya many times sa pag-resurrect sa mga patay. Ginamit niya yung susi na yon to resurrect Lazarus. Many times yan, maraming patutuo na maraming mga taong na buhay na maguli. That is a living proof na Jesus really have the key of Hades. Kaya mga kapatid, pag tayo po ay sumampalataya, wag po hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa kahit na tayo po ay mamatay. Panghawakan natin itong sinasabi ni Jesus Christ sa John chapter 11 verse 25 to 26. Sinasabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang mabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Yan po mga kapatid. Yan ang good news dito sa ating pinag-aralan. So, sumampalataya po tayo kay Kristo, mga minamahal. Huwag nating katakutan ng kamatayan. Dahil sabi ng Panginoon, "I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he be dead, shall live again." Yan po ang pag-asa na iniiwan niya sa atin. So, maganda man na yung lesson natin sa nakalipas na si Pablo, gusto niya sana na hindi siya mabulok ang kanyang katawan. Kundi pag namatay ay talagang o kay hindi man mamatay, mabihisan ng immortality kaagad.
Meron man tayong ganun na desire, pero isuko na natin ang ating sarili sa Panginoon. Tanggapin natin kung ano ang kanyang panukala. Kung papayagan niya na tayo po ay magiging hubad for many centuries, bago po dumating siya at bihisan tayo ng immortality, so be it mga kapatid, hindi yan problema. Kung loobin naman niya na mangyayari sa atin ito ng madali at dumating si Jesus Christ kaagad at hindi tayo mamamatay, di so be it, mas maganda pa ngayon. Ang mahalaga doon, whether we die or live, we are the Lord's. Yan po ang maganda. So hinahamon ko po ang lahat at ini-encourage ko, tayo po ay manatiling tapat at huwag tayong padaya doon sa mga mali na mga aral. Napakaganda po. The resurrection is the hope of every Christian na namatay. Without the resurrection, wala pong sayang ang ating pananampalataya dahil walang mangyayari sa atin. Na mabuti, we will not enjoy eternal life, we will be lost kung wala talagang resurrection. So, dito po ay ihinto natin dito ngayon na ating pag-aaral at medyo time na. Kaya inaanyahan ko kayo na tayo po ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos sa kaitasan ng mga langit, maraming salamat sa pagkakataon ng kapag-aral muli kami ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na sana po ay magiging tapat at hikayatin po ang mga hindi pananampalataya na sana po ay mahikayat sila na sumampalataya para sa kanilang kaligtasan at kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa mga nananampalataya, nawa po ay manatili kaming tapat. Huwag niyo po kaming payagan na masira lamang aming pananampalataya dahil sa mga maling mga aral. Tulungan niyo kami na makita namin, na madali naming makita yung mga maling aral at iwasan para hindi po kami madaya. At nang ganon, ang aming mga pagsamba ay hindi mauwi sa walang kabuluhan. Ito po ang aking dalangin para sa aking sarili, sa aking mga pamilya at mga anak, mga kamag-anak, mga kaibigan, ganon din sa aking mga ka-church brothers and sisters, at sa lahat po ng mga kaibigan at kababayan na nakikinig po ngayon sa aming programa. Tulungan niyo po sila na sumampalataya at nang sa ganon ay magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po mga minamahal na mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsusubaybay at walang sawang pakikinig po sa ating ginagawang Bible Study Series tuwing gabi. Salamat po sa inyo. Good night po at bukas na muli. At paalala ko muli, sa may mga katanungan na ay paki-send po sa ating number 0936-342-9428. Yan po ang numero natin. 0936-342-9428. Padalaan nyo lamang po ang inyong mga tanong para kung meron tayong pagkakataon ay ating sagutin. Okay, wala pong sinasubmit pa si Brother Rico sa akin, kaya iniisip ko baka wala pang nagtatanong. Pero kung meron po kayong mga katanungan dyan sa ating, lalo na sa ating pinapag-aralan at kahit yung hindi natin pinapag-aralan, so balit kayo po ay nababagabag sa mga katanungan na hindi nyo alam ang sagot, mangyari po lamang na inyong i-text po dito para bigyan po natin ng pansin. Okay, good night po sa inyong lahat. God bless you all.